Welcome back sa ating channel at meron tayong bagong motor na re-review. Ito yung motor natin, tropa. Ito yung motor. At ito siya, Kernel. Yo, what's up? So let's go. Noong taong 1960 sa London, nagsimula ang genre ng copy racer kung saan ang mga standard production bikes ay minimodify ng mga owners nito para mag-improve ang handling at para mas mabilis ang takbo nito. Sikat na sikat ito hindi lamang sa Europe, sa London, syempre pati na rin sa ibang bansa. At syempre nakakatuwa na rin at nandito siya sa Pilipinas. Sa kabila ng modernong panahon ng mga motorsiklo, nandyan yung mga modern design, mga aggressive design ng mga motor. Nakakatuwa dahil hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang style na copy racer sa mga motorsiklo. Ako personally, ang mga design na alam ko lamang is yung mga parang modern style. Pero ngayon na nasa edad ko, mas na-appreciate ko yung mga classic look ng mga gatong bikes. So ito, samahan nyo kami at tingnan natin ang review ng motor ni Kuya Arnel. So yung Kernel, ano ba itong motor na sa harapan natin ngayon? TAW CR152. Ang sundating niya, no? Talagang copy racer yung formahan niya, no? Oo. Ito nga, Yan papakita na natin. yung ano niyan, nung nilabas sa kasa, yan na yan. Inilabas sa kaso niyan. So tatanungin kita, Papi, ano? Bakit ito yung napili mong motor? Sa dami ng motor na pwede mo mabili, bakit siya yung napili mo? Ano ba naging ano ko neto? Sa dinami-dami ng mga pinagpilian din naman tayo. Kaya lang, ito kasi yung parang okay din. Kasi parang pinapanood ako parang pinang-Philippine look din kasi siya eh. Okay. Ayun, so, yeah. Yun yung isa yun sa mga reason kung bakit. Kung bakit ito nabili mo. Oh, tsaka mas gusto ko yung parang yung ganyan copy racer ang Yung dating, no? Angas nga, totoo lang eh. Marami options pero pwede naman yung XSR1 yung ng Yamaha. Oo, yung Yamaha, no? Kaya lang medyo pricey kasi yun eh. Copy racer din ba yung sa Yamaha na yun? Oo. Okay. Pero maliban dito, ano ba yung mga option na iba mong pinili? Like, alam ko nun, parang balak mo kunin yung Suzuki na Bergman. Ay, yung kasi parang mas okay pang kasi sa service kasi yun eh. Oo nga, no? Kaso, ano nangyari? Ba't di Bergman ang binili mo yung Bergman? Hindi ko din alam eh. Basta parang mas okay ako sa mas gusto ko yung may clutch. Mas manual, no? Wagay, automatic nga pala yung motor na yun, no? Pero para sa akin, maganda talaga yung motor na to. Sobrang anlakas maka-old school ng vibes niya, no? Kulay pati, forma, as in solid. Wala akong masabi dyan. Nga pala, Kuya Arnel, anong influence mo sa pagmumotor, Papi? Hindi, marami kasing, syempre, dami na nagmo-motovlog din eh, di ba? Oo. So, yun nga, ang ganda tingnan kasi na habang nag-rides ka, talagang, alam mo yun, yung nado-document mo yung bawat sila tawag nito, yung isa sa mga reasons kung bakit ito. Kung ba't totoo kinuha mo? Dahil? May isang motovlogger ang niya, babae siya pero umano siya nag-Philippine look siya. Philippine look? Oo, so gamit niya yung CR152. Ilang araw na kinuha yung Philippine look? Ha? Hindi ko sure pero based dun sa umabot siya hanggang Mindanao. Oh, so, Pilipinas. Hindi ko siya natapos talaga actually, pero ayun, Moto Mikage ba yun? Moto Mikage pangalan ng channel niya. Okay. So, parang sabi ko kung naka-survive tong motor na to, okay na rin. Ano motor niya? Ano motor niya? Yan din. Akiway din. Yan din. Angas. Pwede pala Yan din talaga. yun. Kaya sabi ko, pwede na. Yung video na yun is katunayan na rin or testament na rin sa performance, durability, at katipiran talaga ng motor na to. Oo. Actually, saka isa yun sa mga kasi syempre, budget tayo eh. Oo. Diba? So, kung hindi lang talaga kailangan sa work, bakit? Diba? Kaya lang talagang kailangan sa work. So yung Kernel, no, napakita na natin ngayon yung style ng bike mo. Again, copy racer yan. Ano nga bang tawag sa kulay niyan? Yan yung army green na Bali, actually, ang niyan, may black. Oo. May matte, tsaka may gloss. Oh, okay. Prefer ko nga sana yung black na gloss eh. Kaso, ito lang yung available eh. Kaya nga pala, reason kung bakit ko, kasi kailangan ko sa trabaho eh. Yan, di tama naman. Ako din. Talagang wala akong masabi sa motor. Kung kailangan mo ng quick... Sakit na sa bulsa yung di ba? Kung kailangan mo ng quick way to go to work, motor talaga yung susi, no? Pero Super Papi, ano ba yung mga na-upgrade mo na sa motor mo na yan? Pwede mo bang share sa amin?
binili ko lang naman dito na accessories. Almost stock pa rin naman to eh. Ito lang, yung side mirror kasi masyado Okay. matangkad yung Yung stock side niyan. mirror ng stock eh. Pero Tapos, maganda, ito, dahil nakakangawit, naglagay ako ng ganito, kumbaga, 2 inch, halos 2 inches yung nadagdag na height nung pinataasan mo. Kasi nakakangalay. Sa Ibig totoo sabihin, lang. stock nito mas mababa to. Mas mababa. Mas Okay. mababa. Mas mababa pa. Parang nakasubsob dyan. Ito, no, ito yung tinaas Yan, mo. yan Okay. yun. Tapos ano ito, ba? medyo nilagyan ko ng ganito, gawa ng nakakangalay nga eh. Pero Pag long ride, so far, okay lang. Okay naman siyang dalhin. Mabait naman siya sa kalsada. Itong bagsara pa, stock ba to? Ay, hindi. Ano yan, binili ko na rin yan. Kasi Oh. dahil wala nga siyang lalagyanan ng wala siyang compartment, Oo. kailangan talaga lagyan ng ganito. Kasi Yun. para doon sa mga, kapote, ganyan. Oo nga, no. Tools, may lalagyan pa din lagyan ng tools yan. Tools, dito nakalagay yung tools. Dito. Sa kabila. Teka, punta natin. Dito sa kabilang side na to. Dito. Oo, dito nakalagay yung Oh, tools. okay. Dito rin yung battery. Okay. Andito naman yung air cleaner niya. Andito Ito. naman yung air cleaner niya. Ito, detachable to, natatanggal yan kasi kung gusto mo magangkas. Oo. Siyempre, pagka kasama ko si ate mo, natanggal ko yan. Okay. Pwede mo pagkatang papi, paano tinatanggal to? Hindi, nakascrew talaga yan dito. Okay, tingin ko. Nakascrew talaga yan dito. Okay, Ang ginawa nakascrew ko, yan. hindi ko na siya i-screw kasi masikip naman siya eh. Okay. Removable naman yan. Pero yung tsura niya, sige, pag natatanggal, pasuyo nga ako niyan. Medyo mahaba yung noong una kasi pag tiningnan mo, kala mo, ikli lang nung Pero pagka wala siya, mahaba. Oo, no. Mahaba naman siya. So, wala ka talagang mapapaglagyan dito. Wala So, talagang storage, no? yun yung pinaka-masaklap dito talaga. Hindi, mahaba yung puwan niya, no? Mahaba siya. Ang ganda pa Yung ng iba, puwan niya, no? future plans, so, eto, siguro, pagka tapos na yung warranty siguro, medyo iano na natin. Papatabasan na natin dito, palit tayo ng... Wait, paano tabasin? Like, papanipisin mo yung puwan? O ano? Hindi, papapalit ng U-bend. Palit ng bed. So, paano mangyayari dyan? Sige nga. Ang nangyayari dito, umigsi yung puan, Okay, putol. tapos palit ng, ng upuan. Okay. And then, siguro, extension nung kasi ang ganda nung yung iba, minomodify nila, in-extend nila yung swing arm. So, Ito, itong swinger papi, ito. yan, eto. Oo, itong bakal na to. So, yan. Ang naman niya, ang advantage naman nun, mas humahaba yung Yung motor. yung gulong, yung motor. Sabihin pa din yung lumayo to, gagan extend Oo, to. tapos makakapagpalit, sa time na makakapagpalit ka na mas malapad na gulong. Paano yung palit shock ba yun pag ganun? Pag nagpalit ka ng swing arm niya na yan? Hindi. Stock pa rin. Pwede rin naman yan. Pwede, kasi basis sa nakita ko, pwede naman yun eh. Sabi nila, madulas daw yung stock na gulong, pero for me, hindi naman. O nga pala, gulong, papi stock pa yan. Stock pa yan. Parang ang lapad, ano bang nito? Ano bang sukat ng gulong nito? Ayun, nakalagay 110 by 80, rim 17. Ayun, ito yung sukat niya. Sa likuran. Sa harapan, 3.017. Ayan. Yung kanyang harapan. No? Pala, Kernel, ito nga pala motor mo, brand yan, Pero so far, wala ka pa napapagawa dyan. Wala pa. Maintenance lang kasi from casa yun, maintenance, change oil. Oo, same pa rin. Yung pa rin naman, yung regular na niya, Oo. EMS niya. Change oil lang. First 1,000, then Oo. follow up ng Sabi Actually, na siya eh. Hmm. Naka 2,000 kilometer na siya eh. So, nagpa-change oil na rin tayo dyan. So, makikita nyo dyan, umiilaw na. So, yung indicator na yun, kapag ganyan, talagang low na yung Yung gas niya. So, sinadya ko na kasi para mapakita na kung ilan yung consumption ng isang full tank ko. So, by the way, 12.1 liters nga pala itong Yung gas tank niya. gas tank niya. So, Okay. sa last na nagpa-full tank ako, ito Oo. na yung inabot. 304 na yung gauge ko. Yan, 304.2. Yung full tank mo, 304.2 kilometers na. So, meron pang, parang siguro, I think may mga 2 liters pa dyan na naiwan. So, roughly estimate ko nasa, abutin siya na kasi kung tinitignan ko kung sa 10 liters to, Oo.
dito 30 kilometer per liter. So sabi nila, Oo. yung iba nagki-claim 40 to 45 kilometer 40 kilometers. per kilometer. Per liter. Kilometer per liter. Oo. So medyo malakas. Sa akin, for me, parang malakas. Pero sa tingin ko, medyo okay na rin yan. 30 kilometer. Oo naman. Hindi kasi yung mga 40, 45 na yun, totoo naman yun, in controlled condition siguro. Pero kasi in reality, syempre, depende pa rin sa birit mo yun kung paano mo dalhin yung motor, di ba? Oo. Pero for me, parang tipid na yan, ha? Actually, tipid. Di ba? Tipid na siya. Tipid na rin naman siya. Kasi kung titignan natin yung Oo. okay na rin sa Okay na rin, sa ano? 150 cc. CC, tama na motor. O pala, papi. Okay no? lang, tama lang. Ito mga ilaw na yan, hindi yan LED light, mga bulb type. Hindi, lahat yan, bulb type yan. Talagang siya, hindi pa siya LED. Harap at likod, ano? Harap at likod. So, yun, ang ginawa ko lang dito dahil ang pinakapangit dito, hindi naman pangit, kaya lang talagang medyo, ang ayaw ko lang dito, yung stock bulb niya, masyadong mahina. Okay. So, hindi talaga visible yung daan. So parang future mong palitan yan ng ano? Ng... Actually, yung palit na yan, LED na yan. LED na to. Nagpalit na ako dyan. Kailan nga ako, papi? So, nagpalit na ako ng LED dyan. Yun, ang ganda, oh. So, Ay, okay, may white at saka yellow na kulay. So, nabibili lang sa Shopee yan, sa Shopee Lazada. Sa spark light, may park light kanina ako nakita, no? May park light, tapos ang pinaka-bulb mo is yellow and white na. Ang ganda. Yellow and white. So, Ito ng kulay, ano? okay naman siya so far. Mabait na motor. Kabait na motor, no? Hindi naman siya yung salbahe, yung natatakbuhin, no? Tapos Actually, chill ride lang. Yung nung naka 1,000 kilometer na ako, binirit ko na siya eh. Umalo naman siya ng 100. Kilometers. Pero, yun nga, safety first. Hindi naman tayo hindi naman tayo pang... Tama nga na, tinesting mo lang. Tinesting mo lang ginagawa lagi. Kakayanin ba niya? Yung iba nag-claim 120 daw, kaya daw eh. 120? Pero syempre wala tayong balak na gawin yun. Siyempre wala, oo. Takbong mabait lang tayo, So, takbong ganun okay lang. Tsaka kinuha ko lang siya para lang sa service ko talaga lagi sa work. Yun lang naman. Wala naman. Hindi ka binigo, ano? Talagang bigay na bigay naman yung Pero parang tsaka performance. minsan pagka weekends, Oo. minsan kasama ko si misis YP. ko. Oo. Ayun, minsan ikot-ikot kami sa Antipolo. Mga pala, papi, no? Matanong ko lang, kamusta ang kanyang suspension, yung comfort niya sa biyahe? Okay naman siya. Okay naman siya. Napakaganda ng niya. Maganda yung kasi yung sabi Basta nila, riding, pwera lang sa kung talagang matraffic at okay. sobrang matraffic, ang hirap talaga ng ganitong ng ganitong manibela masyadong mababa. Di kahit Masyadong itong, mababa. kahit pinilta mo na ng 2 inches to, pa rin, mababa pa rin talaga yan. Mababa pa rin talaga. Hindi, ito medyo relax na to. Medyo relax, Yung relax ngayon, na to. yung default niya before, yung stock niya, Sobrang nakakalay. mababa yun. Long rides approved, tipid sa gas approved, performance panalo. Isa sa mga, bakit ko isa sa mga pinagpilian ko kasi nga, una, number 1, yung looks naman niya, okay naman. Tsaka yung branding niya. By the way, si Kiway, parang nire-brand lang nila to eh. Kasi actually, bineli yung mga nakalagay eh. Oo, tama. Alam Sa ko din. sa ibang country, Asian countries, to eh. Bineli talaga siya eh. Kumbaga para siya mapunta sa market na sa Philippine market, ang partner niya is si Kiway. Kiway nagdala sa atin. Siguro palit lang din ng ng Busina. kusina. Medyo pangit yung stock na kusina. So yung mga ganong Pasensya na po sa pipe. Ito pipe, balag mo pala ito ng pipe na gano'ng kaingay. Hindi, ang pinakamagandang nito, pipe nito, yung according to sa mga user ng 152 yung bottle pipe, kasi mas maganda yung tunog, pero Hindi maingay. hindi ganun hindi siya sa prone sa huli kasi may kumbaga nakakasunod siya dun sa Compliant naman sa siya sa decibel reading. Gulong, wala ka ng balak palitan yan. Yan na yun. Papalitan ko yan pagka sa susunod na. Pero pagka okay naman siya so far. Oo, okay lapad naman nga siya, niya, tingnan, Pero mas gusto ko yung mas malapad. Ayaw naman. Siguro yung mga swallow tires. Ano yung balak mong gawin ka mo, papi, na isa pang dadagdag mo dyan? Siguro,
yung parang action camera siguro kailangan kasi essential talaga yun sa biyahe kasi kapag minsan hindi maiwasan na talagang sa daan may mga hazards eh. Minsan, Parang yung dashcam, parang ganun. Dashcam mo. Kasi, syempre, kagaya natin nagmumotor, talagang for security reasons, kailangan din talaga yun. Tapos, syempre, ma-picturean yung, or ma-videoan yung, mga events. Eh, baka susunod, vlogging na rin. Saka marami na Auto-vlogging yun, rin. no? Pwede. Di, tsaka yun sa yung camera niya, talagang laking tulong, no? Kasi, kunwari, may traffic or something Tama na ba nangyari. sinabi? Diba? Meron kang proof na kung hindi kami kasalanan nun or kung meron ka man matutulungan na ibang tao na let's say involved sa accident, pwede mag-share yung video na yun. Oo. Diba? Upload mo na sa online or i-approach mo yung taong involved sa accident. Talagang maganda yun. Gusto ko rin yung ganun sa scooter ko. Pala papi, no? Ang preno nito sa harapan is disc brake, Disc no? brake. Okay. Tapos sa likod Drum brake sa likod. drum brakes. Tapos chain type, no? Kasi talagang ganda naman pag mga motor na ganito. Chain type talaga yan, di ba? Safety features niya, papi. Sa side stand, walang kill switch. Walang kill switch. Ang engine switch niyan, Ayun, meron siyang Dito. kill switch dyan. ito na yung kill switch niya. Okay. Sa makina pala yan, papi, pwede bang i-walk through mo kami? Anong klaseng engine meron to? 149cc yung niya yung specs niya eh. Tapos? Wala akong masyadong alam sa makina eh, pero Ilang speed? 5 speed. 5-speed manual, no? 1 down, 4 up. 1 down, 4 up. Tapos medyo yun lang pala pagka hanapin mo yung neutral, medyo mahirap siya. Yan. So hanapin mo yung kumbaga parang half nung nasa Okay. gitna siya ng first gear at saka ng second gear. Mahirap siya in the sense na mahirap kapain sa... Mahirap siyang kapain, minsan mahirap siyang pumasok. Okay. Lalo pagka mainit na yung makina. Wala bang workaround dyan? Like, wala bang in-install dyan na pwede ilagay, pampahit, Wala. padalay? Wala. Okay. Pero sanayan lang kasi pagka bago ka, yung iba talagang, ako nasanay na rin ako, bago huminto yung motor, Matic, neutral. ini-neutral ko na. No, matic naman no? Neutral na yan. So ayun, maraming salamat nga pala Kuya Ernel sa pag-share mo ng motor mo sa amin, experience and sa rides. Anything na gusto mo pang sabihin, shout out to anyone, all goods? Shoutout na lang kay sa wife ko. Yon, nice one. Ayan. So again, Kuya Ernel, maraming salamat sa iyong motor and para na rin sa mga bago nating videos o sa mga bagong nakapanood pa lang, you can share the video, subscribe kayo sa amin, and as always, stay chill. Yes.